sa videong ito pala ay titingnan natin or itatrack natin kung magkano yung aking mga nagastos ngayong araw pag naisipan ko na gusto kong kumain sa labas. So, yun. Kasi hindi naman araw-araw na palagi tayong nagtitipid, di ba? Hindi araw-araw na sobrang tipid natin. So, may mga times na kailangan natin i-date. Date. Dahil walang date sa atin, kailangan natin igala yung ating sarili. And actually, hindi ko naman talaga dinideprive yung sarili ko pag every time na nagkikrave ako or may mga pagkain na gusto kong kainin sa mga oras na yon. So, let's see kung magkano yung aking mga nagastos ngayong araw every time na gusto kong kumain or gumala sa labas. Hi everyone! It's me again, Sweet. So for today's video, samahan niyo akong pumunta sa Filipino food restaurant. Kakain tayo doon dahil gutom na naman ang ating meal, as always. So let's go! So yung kakainan natin na Filipino food restaurant ay located siya dito sa Australia. Ay, sa Parramatta. Parramatta. Sorry guys, na-distract kasi ako. Dito sa Australia. So pagdating nyo dito, baba kayo sa Parramatta and sasakay tayo ng bus. Pagod akong kakatakbo. So dito tayo sa stand A4. Thank you. Next ready, please. Ang ganda ng part na yan. Ay, wala na. So, kakababa lang natin sa bus. Ang init. And i-check na lang natin yung map, ang way papunta doon sa Smoky Cravings. By the way guys, Smoky Cravings yung name ng Filipino food restaurant na kakainan natin. Smoky Cravings. Let's go inside. Guys, it's closed. Ayun, sarado pala siya. Ito yung opening hours nila. So, Tuesday to Sunday lang, 11 a.m. to 9 p.m. So, Monday ngayon. So, close sila pala. Guys, pabalik na ako sa station. Dahil sarado pala. So, now, pupunta na lang tayo sa Blacktown. Maraming Filipino food. Parang karinderya doon. So, doon tayo kakain. So, nandito na tayo sa Blacktown and maghanap tayo ng may lechon. Kasi sabi ng mga friend ko, meron daw nagtitinda ng lechon dito. So, 2 choices with rice. Dali guys, pili na tayo. Ayan na. I think I want this one. Without rice yun, Tino. Ito sa akin, te. Yan, oo. Tapos, ito, ate. Oo. So, ito lahat ng order ko. Grabe, gutom na gutom yan. So, hi everyone! I'm back. So, tapos na akong kumain. And sobrang busog na ako. Parang naka-eat all you can. Ang bilis ko na talaga mabusog ngayon. So, may gusto akong itry dito sa Blacktown, which is ang taho. Ayan. The famous taho. Regular. And that's all. Alright. Ayan. Oh gosh. So, it's here. So, here, ito yung taho nila dito. Yan. So, let's try their taho. Ang lasa niya is may pagkataho talaga. Pero, mas masarap pa rin yung taho sa Pilipinas. Yung taho sa atin, parang iba pa rin. Ganun. Pero masarap naman. Pero mas masarap pa talaga sa atin.
So, i-add natin yun sa ating daily expenses. Hi everyone! It's me again. My gosh, ang init! Yung kabusugan ko, nilakad ko lang ng mga isang oras. Edi, wala na. Pupunta ako sa kabilang bahay dahil may kukunin akong package. Char! Dahil may nagpadala sa akin ng package. So, naka-address pa siya sa kabila, sa isang bahay. And, ang ganda. So, malamig siya, pero ang lakas ng init, ang sakit sa mata. Kaya, ganun. Tago is life. Hi, sweeties! So, update. Kakauwi ko lang sa bahay. And, sobrang init kasi sa labas, guys. Tapos, ang hapdi na ng mata ko. So, dapat pala nagdala ako ng sunglasses, no? So, yun. Sa sobrang init, hindi na ako naglakad pabalik. So, pagpunta ko dun sa kabilang bahay, wala pa yung package. Mga 5 p.m. pa. At saka medyo napagod na ako dahil may work pa ako mamayang gabi. So, umuwi na lang ako. Nag-over ako. So, another gastos na naman. From there to there. Galing doon, papunta dito, nag-over ako. So, it's $10. So, matutulog muna ako and mamaya, mag-breakdown. Mag-compute kung magkano yung aking mga expenses ngayong araw. So, update. Kakagising ko lang. So, currently, kung napanood niyo yung other videos ko na nagsasabi ako doon na once a day lang akong kumakain. It's true, guys. Once a day lang akong kumakain dito sa Australia. And, di ba, tapos na akong kumain kanina sa Blacktown, sa Filipino food. As in, sobrang busog ko. And now, papunta na ako sa work. So, so far, yung aking mga nagastos is, una sa transportation. Mamaya na natin i-calculate pag uwi ko galing sa work yung magkano lahat ang aking mga nagastos sa calculation sa aking transportation. So, sa food sa Blacktown, it's $30. Next is nagtaho, it's $6.50. And nag-over ako papunta dito sa bahay dahil sobrang init. So, di ba? Oh my gosh. Oh my God. Parang ang mental health ko is... Ay, charot. Ano ba kasi yan? Kasalanan mo yan. So, pupunta muna ako sa work and mamaya pag uwi ko, i-calculate natin including the transportation kung magkano na lahat. So, bye! See you guys later! So, by the way guys, pagpasensyahan nyo na ang aking boses dahil as you all know, spring dito, tapos allergy pala ako sa pollen. Oo, grabe, nangangati ako, tapos atching ako ng atching, tapos sinisipon. Basta wala na akong boss. Ganon, nahihirapan ako. Ang sakit ng dito ko. Pero anyhow, namamanage ko naman. I can deal with it. Sanay na ako masaktan. So, kaya ko naman. So, ngayon, nakauwi na ako and let's see. I-calculate na natin kung magkano lahat ang aking nagastos. First gastos of the day is syempre yung train. So, yung train papunta sa Parramatta, kanina, yung namali, nag-i-explore lang tayo, tapos sirado pala. So, train muna. So, yung fare ko is $6. So, next na transportation is yung bus papunta sa Smoky Cravings. Yung kakainan sana natin ng Filipino food restaurant. So, ang bus is, it's $3, balikan, $6. Pagbalik is, sumakay na naman ako ng train, papunta sa Blacktown. So, the train is, it's $5. May mga points, pero wag niyo na akong pahirapan. Ano na lang natin, like, round off. So, pagpunta ko sa Blacktown is food, yung kinain natin na it's $30. So, next naman is yung taho. Nag-try pa kasi ng taho, no? So after the taho is, sumakay na naman tayo ng train, papauwi.
Oh, hindi. Papunta sa yung bahay ng tita ko. From Blacktown, papunta sa bahay ng tita ko, it's $5. Another $5. So, yung bahay ng tita ko, papunta dito sa tinitirhan ko, nag-over ako pa uwi, it's $10. So, ngayon, yung kanina, papunta ako sa work, sumakay na naman ako ng train, it's $7. So, papunta is $7, and pauwi, nagbabas na ako. So, sumakay ako ng bus, pangatlo. So, una is $4, next is 4, and the last one is $7 kasi medyo malayo-layo. So, total na nagastos ko ngayong araw, and every time na naisipan kong kumain sa labas is, nasa around $90. So, nakaubos tayo ng $90 ngayong araw. And grabe tong vlog na to. Parang nadidisturb yung aking mental health. Hindi guys, kasi matatrack mo talaga, matitingnan mo talaga na, oh my gosh, ang laki na pala ng nawala sa akin. So anyhow, nag-enjoy naman ako, and yun, nag-explore, nakapag-travel. Hindi lang naman yun sa gala, sa is actually yung paggala ko is nasa 30 lang or 36 yung pagkain ko sa labas, 'di ba? So hindi siya gano'n naman kamahalan. Siguro transportation, nag-over kasi basta gano'n. Pero that's part of life. So kailangan talaga natin na i-treat yung ating sarili dahil kung hindi, baka mabaliw tayo. At saka yung mga expenses na yun, na aking diniscuss is, kasama na din yung sa transportation. So, it's very important na natatrack natin yung ating mga nagastos araw-araw. And especially daily, lalo na paglalabas. Kasi minsan, dito sa Australia, more on top lang, di ba? So, kung busy person ka or dinideny mo sa sarili mo, tingnan yung expenses mo, hindi ka na nakaka-live below your means. Like, hindi mo mamamalayan na sumusobra na pala yung expenses mo. So, next time is, gagawa ko ng ganitong vlog pa rin, daily expenses. Pero, ipapakita ko sa inyo yung aking mga budgeting tips dito sa Australia. Kasi maraming araw, as in a lot, na hindi ako talaga, wala akong gastos, kundi transportation lang. And, yun lang for today. So, thank you so much, and bye!